Sa sobrang sarap nito ay tiyak na hindi ka magsisisi na gumawa ka nito. Gumamit lang ako dito ng 2 kilong kamuting kahoy, balatan natin ito at huhugasan natin ng mabuti. After nating mahugasan ay ating hahati-hatiin ito ng maliliit at tatanggalin natin yung nasa gitna nito dahil ito ay matigas. Kailangan ay matanggal natin ito mabuti para hindi ito mapasama sa ating lulutuin. Katapos nating tanggalin lahat ay atin ang hahati-hatiin ng maliliit yung ating kamote. Blender nga pala yung gagamitin ko dito kaya hinahati-hati ko ito ng maliliit. Pero kung gagadgarin mo ito ay kailangan ay mahahaba yung ating kamuting kahoy para hindi ka mahirapang maggadgad nito. Medyo tinatamad nga akong maggadgad kaya itong blender na lang yung ginamit ko. Ilagay na natin yung ating kamuting kahoy, pagkatapos talagyan natin ito ng tubig saka natin ito i-blend. Ang pagkakaiba nga lang nito sa ginadgad ay pinong-pino itong ginamitan natin ng blender. Kung wala ka naman blender ay gadgarin mo na lang ito o kaya naman ay gamitan mo ng food processor. Dapat ay hindi natin masyadong pupunuin yung ating blender para hindi tayo mahirapan na mag-grind nito. Ulit-ulitin lang natin hanggang sa matapos nating i-grind lahat yung ating kamuting kahoy. Katapos nating i-blender lahat ay ilalagay natin sa strainer para matanggal yung excess na tubig nito. Salain natin ito para matanggal yung tubig na inilagay natin kanina. Pagkatapos ay ilagay na natin sa isang malaking mixing bowl para paghahalo-haloin natin dito yung mga ingredients nito. Bali 5 cups lahat yung nakuha ko na kamuting kahoy. Lagyan natin ito ng 2 pirasong itlog. 2 can ng evaporated milk. Any brand po ay pwede natin gamitin dito. At gagamit din tayo dito ng 2 kutsarang melted margarine. Pwede rin naman na butter yung gamitin mo. 1 cup ng condensed milk. Kahit anong brand ng condensed milk ay pwede natin gamitin dito. Lagyan din natin ng 1 tablespoon ng vanilla, pampabango. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa mag-well combine yung nilagay natin ng mga ingredients. Hanggang sa wala na tayong makitang margarine sa ibabaw nito. At kapag okay na, i-brush naman natin yung ating paglalagyan ng cassava cake. Gumamit lang ako nitong malaking bilog at saka itong maliliit. Pwede rin naman yung lanera na oval yung gamitin mo dito. I-brush lang natin ito ng margarine o kaya naman ay cooking oil. Pagkatapos ay isa-isa nating lagyan yung ating cupcake molder. Dapat ay hindi natin ito masyadong pupunuin yung ating cupcake molder para hindi ito mawas mamaya. Bali 6 yung nilagyan ko nito. Pagkatapos lalagyan natin itong malaking molder. Bali 5 cups yung nalagay ko dito. Hindi ko masyadong pinapuno para hindi ito umawas mamaya. At ito ko ito lulutuin sa aking air fryer. Na preheat ko na ito. Kahit wala kayong air fryer ay pwede kayong makagawa nito gamit lamang ang ating kawali. Kaset lang ito sa 175 degrees ng 15 minutes. At ito naman yung ating lulutuin sa kawali. Kailangan na preheat na rin natin yung ating kawali. Wala itong tubig at tatakpan natin ito. Lutuin natin ito sa mahinang apoy lang. After nga ng 15 minutes ay ahunin natin yung ating nakalagay sa air fryer. Lagyan natin ng condensed milk sa ibabaw. Pagkatapos ikakalat natin ito para pantay yung pagkalagay nito. Lalagyan din natin ng ginadgad na cheese. Mas maraming condense at mas maraming cheese ay mas masarap. Sobrang overload nga nito at napakadami nitong toppings. Dahil kakainin lang naman namin ito. Pagkatapos ibalik na natin sa air fryer at i-bake ulit natin ng 3 minutes. Pagkatapos ay i-check naman natin yung ating niluluto sa kawali. Lagyan na rin natin ito ng toppings. Pagkatapos takpan ulit natin at hintayin natin ng mga 3 minutes. Naluto na nga yung first batch at ito namang malaki ang ilalagay ko. 185 degrees for 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutes, ahunin natin ito at lagyan din natin ng toppings sa ibabaw. Mas masarap nga dito ay yung medyo nasusunog-sunog at crunchy yung gilid. Binalik ko ito sa air fryer at niluto ko pa ng 3 minutes. Pagkatapos ganito na itsura niya. Itong medyo light ang pagkaluto. Ito yung niluto ko sa kawali at itong dark ay yung niluto ko sa air fryer. Napakasarap nito at balancing lang yung lasa nito. Saktong-sakto lang yung tamis. Sobrang creamy, cheesy at napakalambot nito. Siguradong hindi ka magsisisi kapag gumawa ka nito. Napakasarap nitong merienda at pwedeng-pwede nito sa mga handaan. Lalo na ngayong Burr month. At pwedeng-pwede mo rin itong pagkakitaan. Kailangan lang ay divide mo ng mabuti yung mga ingredients nito para hindi ka naman malugi. Kaya naman i-follow mo na ako para updated kasi upload ko na video. Pa-like and share. Thank you so much. Bye!